Magandang hapon. Ako po si Precious Hipolito Castelo. Ako naman si Bing Pormento. Ihahatid namin sa inyo ang isa na namang edisyon ng IBC Express Balita sa hapon ito. Sa ating top stories, pagpulbos sa rebelding grupong Abu Sayyaf, inutos ni Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo sa Armed Forces of the Philippines. News crew ng NBN4 nasugatan matapos pagbabarilin ang helikopter na sinakyan ng mga ito. Pambansang kamao Manny Pacquiao gustong gawing negosyador sa mga rebelding grupo. At remittances ng overseas Filipino workers tumaas ngayong buwan ng Hunyo. Matapos ang pagkamatay ng higit 30 sundalo sa isang sagupaan sa Basilan noong Miyerkules, agarang pagpulbos sa mga Abu Sayyaf ang naging direktiba ni Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo sa militar. Ito ang Express Balita ni Jess Caduco. Agad na iniutos ni Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo na tapusin na ang grupong Abu Sayyaf kasunod ng nangyaring engkwentro sa Tipo-Tipo Basilan noong Miyerkules na ikinamatay ng 33 sundalo at ikinasugat naman ng 36 na iba pa. Sa isinagawang command conference ng Pangulo sa Western Mindanao Command noong Sabado, agad nitong pinare-review ang resulta ng operasyon upang malaman kung paano pa mas mapaigting ng sandatahang lakas at Task Force Trillium ang mga gagawin pang mga susunod na hakbang. Pinababantayan din ng Pangulo ang Circumferential Road at iba pang mga major development projects sa Basilan sa anumang mga banta, maging ang paglalagay ng mga naval patrol upang magsagawa ng maritime security sa mga maaaring daanan ng Abu Sayyaf ay pinaigting na rin. The war against terrorism in the island of Basilan should be rapidly concluded and all efforts should be focused on annihilating terrorism in that island. Coupled with vigorous civil-military operations, engagement with the local government units, and all joining up of the whole of government approach to bring development, to bring social services like the circumferential road of Basilan, to feed the populace and to convince them that joining the Abu Sayyaf is the wrong thing to do and that joining government will bring peace and development to Basilan. The actions that were undertaken in Sitio Corelem, Barangay Silangcom, and Tipo-Tipo, Basilan Province, is a deliberate effort to take over or capture the camp of the ASG, because this is the training camp of the ASG in the province. This is where they manufacture the IED, which they use to terrorize even the city of Zamboanga, and of course Basilan. And this is where they train the other recruits for the Abu Sayyaf. So this is a significant accomplishment for the armed forces and as well as the province of Basilan. Inatasan din ng Pangulo ang Department of Social Welfare and Development na bigyan ng agarang tulong ang mga pamilyang apektado ng operasyon. Ayon kay Basilan Governor Jum Akbar, umabot na sa 1,300 pamilya ang apektado sa 5 barangay ng 3 munisipalidad. Sa kabila nito, handa pa rin ang lokal na pamahalaan ng Basilan na makipagtulungan sa militar upang tugisin ang Abu Sayyaf. Siguro ko po lahat ng ginagawa ng ating mga sundalo ay aking pong buong suporta ko po sa lahat na movement, na operation sa laban sa mga Abu Sayyaf. Dahil po simula pa man ay aking kinondena itong mga ginagawang masama ng mga Abu Sayyaf, katulad ng kidnapping, killing at saka kung ano-ano pang masasamang bagay, masasamang gawain sa aming lugar. Gloria Macapagal-Arroyo has already directed the Department of Social Welfare and Development to attend to the needs of our internally displaced people in Basilan. Sa kabila ng nangyaring engkwentro at pagkasangkot ng isang lider at ilang kasapi ng MILF, magpapatuloy pa rin ang usaping pangkapayapaan sa grupo, ngunit dapat umanong managot ang mapatunayang nakipagsabwatan ng ASG.
Binati rin at pinasalamatan ng Pangulo ang mga sundalo sa pagkaagaw ng major camp ng ASG at pagka-recover ng 70 improvised explosive devices at 21 firearms sa Abu Sayyaf. Our soldiers and the policemen who were with them on this major victory against terrorism, the overrunning of the major camp of the Abu Sayyaf in Basilan. Kasama si cameraman Edmund Suelila at Adolfo Flores, ako si Jess Caduco, Nagbabalita Express. Nangako ang Armed Forces of the Philippines na susundin ang utos ni Pangulong Arroyo na pulbusin ang bandidong grupong Abu Sayyaf hanggang sa katapusan ng taon. Ayon kay AFP Western Mindanao Command Chief Major General Ben Dolorfino, kumpiyansa silang maisasakatuparan nito dahil nasa 40 hanggang 50 na lamang ang bilang ng mga miyembro ng ASG. Sa ngayon, pinalalakasan nila ang kanilang intelligence operations lalo't napaulat na nakikisalamuha ngayon sa mga lokal na residente ng Basilan ang mga bandido para makalusot sa militar. Nakiramay si Pangulong Gloria Macapagal Arroyo sa mga anak o mag-anak ng mga sundalong nasawi sa bakbakan sa Basilan. Binigyan din ng Pangulo ng pera at iba pang benepisyo ang mga naulilang pamilya. Ito ang Express Balita ni Jess Caduco. Personal na binisita ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo noong Sabado ang mga 23 mga sundalong nasawi sa engkwentro sa Tipo-Tipo Basilan noong nakaraang linggo. Nakidalamhati ang Pangulo sa mga naiwang pamilya ng mga ito, sabay ang pamimigay ng financial assistance at ang paggawad sa mga ito ng posthumous award. 250,000 pesos ang natanggap ng mga pamilya mula sa Social Fund ng Pangulo, 100,000 pesos mula sa AFP Mutual Benefit Assistance Program at scholarship para sa mga anak ng mga nasawing sundalo. Binisita rin ng Pangulo ang 26 na mga sugatang sundalo sa Camp Navarro General Hospital, 100,000 piso ang natanggap ng mga malubhang na sugatan, habang 50,000 pesos naman sa may mga minor injury. Natuwa rin kami, kahit pa paano, binigyan kami ng konting tulong. Galit ang asawa na nasawing si Private Daryl Dave Toroy na si Rosalyn Toroy sa mga grupo ng Abu Sayyaf. Hindi kami lahat ng sundalo, siguro hindi na yung balahibo, yung tumitindig yung balahibo sa kanila, hindi kami natatakot sa kanila. Hayop talaga sila, wala silang Diyos. Masakit po sa akin ng asawa. Inihatid sa kanilang mga pamilya ang 23 nasawing mga sundalo sa naganap na engkwentro sa Tipo-Tipo Basilan noong nakaraang linggo. 11 sa mga ito ay dumating sa Villamor Air Base Sabado ng gabi, 4 sa Iloilo habang 2 naman sa Cebu. Nagluluksa man ang buong sandatahan lakas sa pagkamatay ng kanilang mga kasamaan, tuloy pa rin ang laban para makamit ang matagal nang inaasam na kapayapaan sa Mindanao. Kasama si cameraman Edmund Suelila at Adolfo Flores, ako si Jess Caduco, Zamboanga City. Gumagamit umano ng mga bata at babae ang bandidong grupong Abu Sayyaf sa Basilan. Ayon kay Defense Secretary Gilbert Chodoro, base ito sa intelligence reports na natanggap ng kanyang ahensya. Dahil dito mas didepende umano ang militar sa air support sa kanilang mga opensiba para hanggat maaari ay hindi madamay ang mga bata, babae pati na ang mga inosente. Sinabi rin ni Chodoro na tutugisin din ng militar ang mga rebelding miyembro ng MILF na umano'y nakipagsabwatan sa ASG sa madugong engkwentro sa Basilan noong Miyerkules. Sila MILF Abu Sayyaf at criminals na sila. I mean, it's a violation of the ceasefire agreement. Samantala, sugatan ng 3 miyembro ng media matapos pagbabarilin ng hinihinalang mga Abu Sayyaf ang sinasakyan nilang chopper kahapon. Ang kabuang detalye sa Express Balita ni Marian Alibi. Ang flag raising ang sinagawa ng mga tropa ng militar sa nakubkob nilang kuta ng bandidong Abu Sayyaf sa Tipo-Tipo Basilan noong 12 ng Agosto. Tanda ito ng tagumpay ng pamahalaan sa pinakamalaking base ng teroristang grupo sa Basilan.